Sa loob ng maraming siglo, may mga kwento tungkol sa mga nilalang na kalahating tao at kalahating isda. Tinawag silang sirena, o tagabantay ng karagatan. Ngunit paano kung ang alamat ay hindi lamang kathang-isip? Sa isang maliit na baybaying baryo sa Pilipinas, may isang kwento na ipinasa mula sa matatanda hanggang sa mga kabataan. Ang kwento ni Serena, isang babaeng sinasabing nagmula mismo sa kailaliman ng dagat. Ito ba ay alamat lamang? O isang lihim na matagal nang itinatago ng karagatan? Noong dekada 90, tahimik ang pamumuhay sa baryo ng San Isidro. Karamihan sa mga residente ay mangingisda. Araw-araw, umaalis sila bago sumikat ang araw. At bumabalik kasabay ng paglubog ng araw. Ngunit may kakaibang paniniwala ang mga matatanda. Sinasabi nila na may mga bahagi ng dagat na hindi dapat puntahan. Lalo na kapag bilog ang buwan. Dahil doon daw, lumalabas ang mga bantay ng karagatan. Maraming hindi naniwala, hanggang sa isang gabi na nagbago ang lahat. Isang mabagyong gabi, isang batang mangingisdang nagngangalang Marco, ang naanod palayo sa dalampasigan, na halos mawalan na siya ng malay. May nakita siyang anino sa ilalim ng tubig. Hindi ito isda, hindi rin tao. Isang babae na may mahabang buhok, at buntot na kumikislap sa liwanag ng buwan. Nagising si Marco kinabukasan, sa dalampasigan ng buhay, at sa tabi niya, may kabibe na hindi pa nila kailanman nakita sa lugar. Simula noon, naniwala siyang may nagligtas sa kanya. Ang pangalan na paulit-ulit niyang naririnig sa hangin, Serena. Pagkatapos ng insidente, may mga kakaibang pangyayari. Biglang dumami ang huli ng mga mangingisda. Nawawala ang mga lambat, ngunit bumabalik na puno ng isda. May naririnig na awit, tuwing hating gabi. Sinasabi ng matatanda, na ito raw ay tanda ng pasasalamat ng dagat. Ngunit may babala rin, kapag sinira ng tao ang karagatan, mawawala ang biyaya. Isang madaling araw, may batang babae ang nakita ng mga residente sa tabing dagat. Basang-basa, walang maalalang pangalan. Hindi siya marunong magsalita noong una. Ngunit napansin ng lahat ang kakaiba. Takot siya sa apoy, ngunit tila komportable sa tubig. At kapag lumalangoy siya, parang natural na natural. Mas mabilis pa sa sinumang tao. Pinangalanan siya ng baryo bilang Serena. Habang lumalaki si Serena, napansin ang mga kakaibang kakayahan niya. Nakakausap niya ang mga hayop sa dagat. Humuhupa ang alon. Kapag nasa tubig siya, may kumikislap na marka sa kanyang likod. Kapag kabilugan ng buwan, may ilan ang naniwalang siya ay himala, ngunit may ilan ding natakot. Dahil ang hindi naiintindihan ng tao, kadalasang kinatatakutan. Isang araw, may mga dayuhang researcher ang dumating sa baryo, matapos makarinig ng balita tungkol sa kakaibang pangyayari sa dagat. Nagsimula silang mag-imbestiga, at doon nagsimulang mawala ang katahimikan. Napansin nilang palaging tumataas ang activity ng marine life. Kapag malapit si Serena, unti-unti nilang pinaghinalaan, hindi siya ordinaryong tao. Isang gabi, sinundan si Serena papunta sa dagat. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumangoy siya palayo, at doon nila nakita, unti-unting nagbago ang kanyang mga paa. Naging buntot na kumikislap na parang pilak. Hindi na ito alamat, hindi na haka-haka. Isang tunay na sirena ang nasa harap nila. Nahati ang baryo, may gustong protektahan siya, may gustong ibunyag siya sa mundo. Ngunit unti-unting nagkasakit si Serena. Habang tumatagal sa lupa, parang may nawawala sa kanya. Ang karagatan, ang kanyang tunay na tahanan. Sa huling gabi, nagpaalam siya sa mga taong nag-alaga sa kanya. At sinabi niya ang unang malinaw na pangungusap niya. Kapag inalagaan ninyo ang dagat, babalik ako. Sa pagsikat ng araw, nakita siyang lumangoy papalayo. Kasabay nito, biglang luminaw ang tubig ng dagat. Simula noon, wala nang nakakita kay Serena. Ngunit sinasabi ng mga mangingisda, na tuwing tahimik ang gabi, may maririnig pa ring awit mula sa malayo. Isang paalala na ang karagatan ay may sariling buhay. At marahil, may mga nilalang pa ring nagbabantay dito. Ang kwento ni Serena ay nananatiling misteryo. Alamat ba ito? Isang lihim na nilalang? O paalala lamang na ang kalikasan ay may mga hiwagang hindi pa natin nauunawaan? Ikaw, naniniwala ka ba sa sirena? Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang amazing story recaps.